Dalawang panukalang batas ang inihain ng ilang mambabatas na tumatalakay sa naging investigasyon ng House Quad Committee ng nakaraang Kongreso. Kabilang na nga rito ang pagdedeklara sa extrajudicial killings bilang isang heinous crime. Samantala, nanindigan naman ang isang mambabatas na dapat matuloy na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye ihahatid sa atin ni Kate Renia live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Princess, muling isinulong ng mga lider ng House Quad Committee sa 19th Congress ang dalawang panukalang batas na maituturing na mahalagang hakbang tungo sa hustisya at soberanya ng bansa. Personal na inihain nila Representatives Bienvenido Abante, Jervil Luistro, Zia Alonto Adiong, Lordan Suwan, Jay Kung-hun, Ernesto Dionisio Jr. at Paulo Ortega ang panukala na House Bill No. 1629 na naglalayong ideklara ang extrajudicial killing bilang isang heinous crime o karumal-dumal na krimen at protektahan ang mga biktima ng drug war noong Duterte administration. Pinangunahan ni Representative David J.J. Suarez at iba pang mga mambabatas ang panukala. Layo nitong parusahan ng habang buhay na pagkakakulong ang mga opisyal o sino mang sangkot sa EJK. Kabilang din dito ang pagtatatag ng Extrajudicial Killings Claims Board sa Commission on Human Rights para tumulong sa pamilya ng mga biktima. Sa ilalim din ng panukala, maaaring patawan ng administratibong parusa ang mga opisyal ng gobyerno na nagpabaya sa pagtigil ng EJK sa kanilang mga nasasakupan. Muli ring inihain ang House Bill No. 1628 o Civil Forfeiture Act na naglalayong kumpiskahin ang mga lupa na iligal na pag-aari ng mga dayuhan sa Pilipinas. Ayon sa panukala, otomatikong itinuturing na iligal ang lupa na pag-aari ng dayuhan maliban na lamang kung mapatutunayang lehitimo ang pag-aari nito. Ang mga makukumpiskang lupa ay ipamamahagi sa mga magsaka habang ang iba naman ay gagamitin sa pampublikong serbisyo. Pinangunahan ito ng mga dating miyembro ng Quadcom na nakadiskubre na may mga dayuhang gumagamit ng pekeng dokumento para bumili ng lupa, partikular na sa mga konektado sa iligal na pogo. Samantala, nanindigan si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na dapat ituloy ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, obligasyon ito sa ilalim ng saligang batas at hindi dapat maapektuhan ng opinyon ng publiko. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution. Sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. Ito'y matapos lumabas ang survey ng Social Weather Stations o SWS kung saan 59% ng mga Pilipino ang may alam sa reklamong impeachment laban sa bise, 42% ang tutol, 32% ang pabor at 18% ang undecided. Lumabas din sa parehong survey na 44% ang naniniwalang sinasadyang i-delay ng Senado ang proseso. Giit ni Luistro, hindi dapat gamiting dahilan ng survey upang pigilan ang paglilitis. Kung walang ebidensya, that is political persecution. Pero kung may ebidensya, that is a legitimate prosecution. Ayon naman kay Zambales 1st District Representative Jay Kung-hun. Marami pa rin undecided, no? So, talagang inaantay pa rin, no? Yung gusto nilang mapanood, yung magkaroon ng impeachment trial. So, hindi tayo po pwede, hindi natin po pwede panghawakan yung survey na yan. Dagdag pa ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong. If they're so confident about the survey, then why are they still pushing for the stay of the impeachment case? Princess, handa na umano ang prosecution panel sa kanilang paghaharap sa Senado sakaling magbukas ito bilang isang impeachment court. Samantala, kinumpirma rin ni Representative Abante na magkakaroon ng Quad Committee sa 20th Congress. At yan muna ang pinakuling update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renia, Congress News. Maraming salamat, Kate Renia.